Maligayang pagdating sa Who Group, centenaryong celebration, ang Tiangong Group na matagal nang sumasalungat sa Who Group at naghangad na agawin ang proyekto ng Dongshan ay nagbangkaroti na. Ang gusto ko, walang sino man ang maaaring kunin. Tatay, natagpuan na kita. Ano ang tawag mo sa akin? Tatay, Hindi ba ikaw ay malapit ng pakasalan ng tagapagmana ng pamilya Liu? hindi mo pa ako nabayaran ng sustento ng bata sa loob ng 4 na taon at 2 buwan. Si Mommy at ako ay halos hindi na makakayanan. Mangyaring tulungan mo kaming kaunti. Siya ay isang anak sa labas. Pilis. Bata, napagkakamala mo ba ako sa iba? Wala akong anak na lalaki na ganyan kalaki. Tatay, napakasama mo. Kahit na si Mommy ay isang mababang katulong. Wala siyang katayuan, ngunit sumunod sa iyo ng napakaraming taon. Paano mo kami tatanggihan? Gusto ang pagsusuri ng pagkaama? Tingnan mo para sa iyong sarili. Labis akong nabigo sa iyo. Totoo ba? Pilis. Ito ay sobra na. Ito ay malaking chismis. Ang laking ama na walang pananagutan. Hindi nakakapagtaka na siya ang nasa tuktok ng mayayaman. Isakripisyo mo lang ako at ang buong pamilya ay hindi na magugutom. Dabaw, ikaw na mangangalakal ng tao. Huwag mong hawakan ang anak ko. Siya iyon. Ang lalaki mula 5 taon na ang nakalipas. Ang iyong pamilya ay nagbangkarote. Sa palagay ko, alam mo rin, hindi ka nakarapat dapat sa akin. Bukod dito, ang mahal ko ay ang pinsan mong si Wanru. Ang kasal ngayon ay kanselado. Ano? Kanselado? Isa, 2, 3, 4, 5, 6, mga baby, tumahimik kayo. Kahit na si daddy mo ay naengkanto ng isang bruha, ibibigay ko sa inyo lahat ng pagmamahal ko. Nagsisinungaling ka. Narinig ko nung isang beses. Itinuro mo ang CEO ng Ho Group at sinabi, siya ang lalaki noon. Ang gago na yon. Kasalanan ng peking doktor na yon. Kung hindi sa maling diagnosis, na sinabing may sakit akong walang lunas, hindi sana ako pumunta sa club para humanap ng lalaki at sa lahat ng tao, ang napunta sa akin ay ang CEO ng Who Group. Hindi ko dapat hayaang kunin niya ang mga bata. Pasensya na. Isang hindi pagkakaunawaan. Kukunin ko ang bata at aalis muna. Ikaw ba ang babae? Mula sa club 5 taon na ang nakalipas? Club? Ano? Lagi akong malinis. Si Davao ay anak ko. Kung hindi ka ang babae mula sa club 5 taon na ang nakalipas, bakit siya tumatawag sa'yo ng mommy? Ate, ang plano ni Davao na makilala ay sinira ni Mommy. Okay lang, sinuri ko si Daddy. Pinahahalagahan niya ang angkan? Hindi niya hahayaang si Davao ay maiwan doon. Mr. Ho, na-check na namin. Yung babaeng yan ay hindi empleyado ng club. Ang impormasyon ng check-in sa hotel ay peke rin. Magpatuloy sa paghahanap, kahit kailangan nating ibaliktad ang buong kapital, dapat natin siyang hanapin. Nagtago ka ng 5 taon para magkaanak, pero dahil ipinanganak mo siya, bakit hindi ka lumapit sa akin? At pinalaki mo siya ng napakasama? Ang kanyang espiritual na mundo ay napakayaman, hindi mahirap. Binabalaan kita. Kahit ikaw ay ang CEO ng Who Group, hindi mo maaring alisin ang aking anak. Ako ang kanyang ama. Maaari ko siyang bigyan ng mas magandang buhay. Hindi ko siya papayagan magdusa kasama mo. Pinalaki ko siya sa loob ng maraming taon. Akala mo madali mo lang siya nga alisin? Sige, pagkatapos bigyan mo ako ng 1 bilyon. Kaya ginamit mo ang ngayong exposure media para lang sa pera. Tama. Kung hindi ka makapaglabas ng 1 bilyon, huwag mong subukang kunin ang anak ko. 1 bilyon na yan, deal. Ano? Deal? Ito ay 1 bilyon? Ayaw mo bang mag-isip-isip? Ang card na ito ay may lamang 1 bilyon, ang password ay narito.
Dahil itinuring mo si Davao bilang isang kalakal na ibinebenta, kung gayon ang custody, ay mapupunta sa akin. Mula na ngayon siya, wala akong kinalaman sa'yo. Ayaw ko ng pera. Nagbibiro lang. Ako sa iyo. Gusto ko lang ang anak ko. Bakit naiiba ito sa naisip ko? Davao, Mommy! Daddy, bitawan mo ako. Ayokong mahiwalay kay Mommy. bitawan mo ang anak ko. Mabuti pang huminto ka na habang nasa itaas ka dahil ikaw ang nagpalaki sa kanya mag-isa. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pumasok ka na lang sa Huo Group simula ngayon. Mommy! Davao! 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 Sino bang may pakialam sa marumi mong pera? Davao! Nagkamali ako. Pasensya na. Si Ho Chengting ay kasing tigas at walang puso gaya ng sabi-sabi. Kung malaman niya tungkol sa 5 iba pang bata, tiyak na hindi ko mapapanatili ang kahit isa sa kanila. Hindi! Nawala ko na si Davao. Hindi ko kayang mawala ang mga natitirang anak. Sino ka? Baliw ka? Hindi ba ito ang pinsan kong bangkarote? Narinig ko na pagkatapos mong iwanan ka na siyan. Sumuko ka na sa sarili mo, naghanap ka ng lalaki, at nabuntis ka. Kahit sumuko ako sa sarili ko, mas mabuti pa ito kaysa sayo na kumakalkal ng basura. Ang lalaking ayaw ko, itinuturing mong kayamanan. Siya nga pala, kailangan kong ipaalala sa'yo na bantayan si Shanshan. Kung nagustuhan ka niya, ang kerida, magugustuhan din niya ang ibang babae. Ikaw! Pakiusog nga. Hindi mo ba nakikitang basura? Tulad mo ang nakaharang? Nakakainis. Isa, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,000,000,000. Bilyon pala. Mommy! 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 Meron talaga akong anak. Kapag nalaman ng madam, matutuwa siya. Pero ang bata ay umiyak kanina para sa nanay. Ang babaeng ito na mayabang, hindi ka karapat dapat maging ina. Narito lang. Paano ito nawala? May kumuha kaya nito? Kalimutan na? Ang pera sa pagbenta ng bata, hindi ako mapapanatag na gamitin ito. Ang laki ng halaga. Malamang may surveillance si Huo Zhengting, di ba? Pagbati, Ginoo. Pinakabagong balita. Sa Centennial Celebration ng Who Group, isang 5 taong gulang na batang lalaki kumapit sa binti ng CEO at nagsabing siya ang anak sa labas. Pagbati, Ginoo. Lola. Ito ang aking mahal na apo sa tuhod. Kung may apo sana akong babae sa tuhod, mas maganda yon. Nakita ko na ang balita. Tiyak na makakaapekto ito sa presyo ng stock. Paano mo balak pangasiwaan ito? May kustodiya na ako ng bata. Tungkol naman sa ina ng bata, isa lang siyang babaeng mayabang at pera ang habol. Pilit niyang kinuha ang 1 bilyon sa akin at ibinenta sa akin ang bata. Lola, ano ang ginagawa mo? Walang utang na loob kang bata. Ang batang Panginoon ng pamilya ko ay nagkakahalaga lamang ng 1 bilyon. Tiyak na gusto mong alisin ang ina at panatilihin ang bata. Mabilis na ibalik ang ina ng bata sa akin. Lola,
Hindi ko na kailangang magsinungaling sa'yo. Kung mananatili siya kasama si Davao, tuturuan lang niya ito ng masasamang bagay. Talaga bang siya ay isang babaeng may masamang ugali? Kailangan ko siyang makita. Ito ba ang bahay ni Daddy? Napakaganda. Kung sana si Mommy at ang aking mga kapatid ay maaring manirahan din dito. Pasensya na. Ginoong Liu, si Davao ay anak ko. Nabawi ko na ang kustodya ng bata. At pinutol ko na ang ugnayan sa ina ng bata. Kung hindi tututol si Miss Liu, ang kooperasyon at alyansa ng kasal sa pagitan ng and her group at pamilyang Liu ay maaring magpatuloy. Eagle, tumatawag kay Eagle Sister. Ito si Eagle Sister. Sige, bro. Ay naku, sa tingin ko natuklasan ko na si Daddy ay magpapakasal sa iba. Ano? Bobong daddy, masamang daddy. Balak ko sanang tingnan kung siya ay angkop na alagaan si Mommy. Pero gusto niyang humanap ng madrasta para kay Davao. Ayaw naming siyang kilalanin. Ayaw ako ng batang yon na makita ang ina ng bata. Kailangan kong makita kung anong uri siyang tao. Ang binti ko? Ikaw, binali mo ang binti ko. Magbayad ka. Walang talo. Hindi ka alis ngayon. Binibini ni hindi ko siya nahawakan. Malinaw na scammer ito. Tingnan mo ang sarili mo. Mukhang mayaman pero wala namang kwenta. Paanong nangahas kang manira ng isang matandang tulad ko? Wala nang katarungan. Tingnan ninyo lahat. Tingnan ninyo sila. Binibini, nanakit ka? Paanong hindi ka magbabayad? Ito ba ay hindi pananakot? Sabi ng guro, ang gawin na ito ay mali. Ang batang ito ay kamukha. Nakamukha ni Zheng Ting nung bata pa siya. Gino, okay lang po ba kayo? Sa dami ng taong nanonood, hindi siya makakatakas. Nasaan ang telepono mo? Kukuha ba ako ng litrato para ebidensya? Ang talino mo. Kumuha ka pa ng ilan para sa akin. Anong ginagawa ninyong dalawang bata? Ibalik mo ang telepono ko. Scammer talaga siya. Muntik na tayong maloko niya. Kino? Hindi ba sinabi mong nabali ang binti mo? Tawagin ang pulis. Mga bata, salamat sa inyo ngayon. Nasaan ang mga magulang ninyo? Erbaw, Sanbaw? Sumagot lang ako ng tawag at tumakbo na kayo. Bini-bini, pinalaki mo ng mabuti ang dalawang batang ito. Nasaan ang kanilang ama? Yumao na ang kanilang ama. Hindi totoo yan. Si Daddy ay inagaw ng isang babaeng manloloko. Mahilig magsalita ng kung ano-ano ang batang ito? Kaya hindi sila mga anak ni Zheng Ting. Ang pagkikita ay tadhana, libre kita ng pagkain. Miss Lynn, ang VIP room na hiniling mo ay handa na. Pasok po kayo. Lin Yi, 5 taon na tayong hindi nagkita. Ang iyong mga anak sa labas ay malalaki na ngayon. Anong ibig mong sabihin? Maaari ka bang magsalita ng maayos? Ang boyfriend ko ay nakikipag-usap sa isang hamak. Matandang bruha, bakit ka nakikialam? Hindi ka naman nanay ng gigulo, di ba? Talaga, ang mga ibon ng parehong balahibo ay nagsasama-sama. Iba ako. Ako ngayon ay senior executive ng Lin Group at malapit na akong bumuo ng estratehikong pakikipagsosyo sa Ho Group. Net worth na bilyones.
Ano ang pinagtatawanan mo? Ikaw ang pinagtatawanan ko? Ang Ho Group ay hindi pa pumayag na makipagtulungan sa Lin Group at tinatawag mo na ang iyong sarili na bilyonaryo. Magsasalita ka hanggang sa maging hangal ka. Sa tingin ko nagsiselos ka lang. Anong silbi ng iyong selos? Sa buhay na ito, ikaw ay maiting yuyurakan sa ilalim ng aking mga paa. Mga lalaki, background ng pamilya, lahat ay sa akin. Kung gayon, ingatan mo silang mabuti o mauuwi ka sa wala. Wala kang pera kahit para sa filler. Ikaw! Kung ang Ho Group ay makipagtulungan sa iyo, puputulin ko ang aking ulo at hahayaan kang sipain ito. Tumabi ka. Siya ay nangangahas na hiyain ako. Buti na lang, Mami. Pinutol mo na ang ugnayan sa pamilya Lin noong una. Kung hindi, araw-araw mong haharapin ang masamang babaeng iyon. Susuka ako sa hapunan ko kagabi. Madam, pasensya na sa kahihiyan. Sana ito ay aking apo sa tuhod din. Mula ngayon, nasa likod mo ako sa kabisera, kaya makapaglakad-lakad ka ng ayon sa gusto mo. Nawawala ang pulseras ni Wanru. Ninakaw mo ba? Yan ay regalo sa kaarawan. Mula sa tatay ko, nagkakahalaga ng 1 milyon. Ibalik mo na ngayon. Masyado akong naging maluwag sa'yo. At ngayon naging napakayabang mo na. Hindi man lang kita hinawakan. Paano ko mananakaw ang mga gamit mo? Sabi mo hindi ka nagnakaw, totoo ba? Ito ang Meili Restaurant. Ang isang kainan dito ay nagkakahalaga ng mahigit 20,000 yuan. Ikaw ay isang bangkaroting manggagawa? Paano mo ito kayang bayaran? Sa tingin ko, ang pagkain ay dahilan lamang at ang pagnanakaw ang tunay. Sobra ka na. Nakasama ko si Yiyi. Siya ay talagang hindi maaaring nakawin ang iyong pulseras. Isa lang iyan. Murang 1 milyong yuan na pulseras. Layas. Kung hindi ka aalis, gagawin ko ang kailangan. Mr. Huel, Wanru, narinig mo ba yon? Itong matandang babae ay nangahas na sabihin sa atin na umalis at maliitin ang iyong 1 milyong yuan na pulseras. Matanda, sa tingin ko, ikaw dapat ang umalis. Kung hindi ka alis, asikasuhin din kita. Ang yabang mo! Alam mo ba kung sino ako? Subukan mo. Ang mga taong ito ay walang modo. Tatay, tulong! Nanay, lakas loob mong apihin si nanay. Nanay? Tatay? Lakas loob mong apihin sina Erbaw at Sanbaw. Galit na galit ako. Tinatawag siyang mami ni Dabaw. Baka si Yi ay talagang nanay ng aking apo sa tuhod. Kung gayon, ang 2 batang ito ay din... Tatay? Tinawag mo akong tatay? Mali ang tao. Dali, takbo! Hoy! Tatay, tulungan mo si Mommy. Ang mga masasamang tao ay nagpapahilo sa akin. Tumataas ang presyo ng dugo ko. Mommy, saan ka nasaktan? Hipan ko para sa iyo. Iniisip ko kung sino, kaya ikaw pala ang gigolo na nakasama ni Lingy dati. Sian, okay ka lang ba? Lakas loob mong sipain ang boyfriend ko? Alam mo ba kung sino ako? Ginagamit mo lang ang iyong impluensya dahil sa iyong ugnayan sa Ho Group. Makipagtulungan sa Huo Group? Hindi ka karapat dapat. Ang daddy ko ay ang CEO ng Ho Group at ang pinakamayamang tao sa kabisera, si Ho Jingting. Mr. Ho? Ang pinakamayamang tao si Mr. Ho. Ano, sa kabisera, karamihan sa mga industriya ay nasa ilalim ng Huo Group. Kung galitin mo si Mr. Huo, hindi mo man lang malalaman kung paano ka mamamatay. Hindi namin kilala si Mr. Ho, kaya paano mo nasasabi iyan? Alam ng lahat na si Lin Yi noong araw
ay nakipagrelasyon sa isang gigolo. Dahil ikaw ay ama ng mga batang ito, hindi ka maaring maging si Mr. Huo. Tama. Muntik mo na kaming maloko. Ang lalaking ito ay isang artista na inupahan mo, tama? Ang mukhang ito ay mukhang medyo maganda. Ngunit sayang, basura lang siya. Halika. Magkano ang binayad sa'yo ni Lin Yi? Hanggat silantad mo, ang kanyang plano ngayon, doble ang ibibigay ko sa'yo. O kung dumating si Mr. Ho, tapos ka na. Ang pamilya Lin, ha? Mula ngayon, tinapos ng Huo Group, lahat ng kooperasyon sa pamilya Lin. Ang sino mang makikipagtulungan sa'yo ay sumasalungat sa Huo Group. Adik ka sa pagpapanggap. Sa tingin ko sawa ka na sa buhay. Ang tapang mong magpanggap na si Mr. Huo. Tatawag ako sa tatay ko at ipapatali kita upang makita si Mr. Ginong Chen, Hello, Ginong Chen. Ginong Ho, bakit kayo bastos kay Ginoong Huo? Hu pa rin sila at itapon sa labas. Simula ngayon, ang pamilya Lin at ang dalawang ito, bawal sa Huo Group at lahat ng subsidiary nito. Siyan nga si Ginoong Huo. Malaking problema tayo ngayon. Bakit kayo naging mga mayabang? Bakit ninyo inaapi ang mami ko? Karamihan ng industriya sa Kapitolyo ay pag-aari ng daddy ko. Simula ngayon, kailangan lumayo kayo. Ginong Huo, pasensya na. Hindi ko nakilala ang inyong katayuan kanina. Kung hindi, kahit bigyan ninyo kami ng 100 na tapang, hindi ko gagawin ito. Diba, Yi? Ako ang pinsan mo. Pakisuyo, tulungan mo kami magmakaawa kay Ginong Ho. Hindi mo pwedeng gawin sa amin ito. Nakapagputol na ako ng ugnayan sa pamilya Lin. Hindi ako karapat-dapat na tawagin mong pinsan. Bukod pa riyan, nung ako'y nagmakaawa sa'yo kanina, napakawalan si Madam Ho? Nagpakita ka ba ng awa? Sa isang matanda, napakalupit mo. Ang taong gaya mo ay walang pakinabang sa lipunan. Ginong Ho, huwag maniwala kay Lin Yi. Magulo ang personal niyang buhay. 5 taon na ang nakaraan. May ibang lalaki siya at nanganak ng 3 anak. Baka hindi iyo si Dabao. Nagsinungaling siya sa'yo. Huwag kang maniwala sa kanya. Sandali lang. Sabi mo lang, siya ay may 3 anak. Naku, Tama, Mr. Ho. Totoong ang sinabi ko. Masama na si Lin Yi mula pagkabata. Si Shan ay dating boyfriend niya. Dahil siya, nandaya kay Shan, kaya hindi na niya kinaya at nakipaghiwalay sa kanya. Tama. Palagi siyang may kasamang lalaki kahit saan. Hindi ko na talaga kaya. Yung mga bata kanina, nakita na natin sila dati. Lahat sila ay tunay niyang anak. Ilang anak ko ang ninakaw mo? isa lang si Dabao lang. Yung 2 kanina ay mga kaklase ni Dabao sa kindergarten. Imposible. Tinatawag ka nilang mommy. Tawagin akong mommy. Ibig sabihin ba anak ko sila? Hindi ba pwedeng maging ninang ako nila? Hindi ba pwedeng adopted sila? Sa tingin ko, umaasa sa iyo ang mga bata. Paano naman sila hindi mo tunay na anak? Madam, huwag mong palalain ang sitwasyon. Hindi talaga. Si Yi ba? Nagtago ng pinagmula ng mga bata? Hindi biological? Bakit naman tinawag akong daddy kanina? Dahil may malungkot silang pinagmulan. Wala silang daddy dati. Ikaw ay matangkad at malakas. Sobrang gwapo. Kaya automatic, nakita ka nila bilang daddy nila. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Dabao. Madalas kang purihin ni Dabao sa kindergarten. Talaga? Ang mga bata hindi dapat nagsisinungaling. Wala talaga akong 2 kapatid. Dahil mayroon akong 5. Dabao, alam ko na pinoprotektahan mo si mommy. Ngunit ngayon, napakasimple ng DNA test. Walang saysay ang pagsisinungaling sa akin. Sinasabi ko ang totoo. Masamang daddy, may fiancé ka na. Huwag mo nang isipang lumandi kay mommy. Sumusumpa ako? Kung itinago ko ang 2 mong anak,
Naway huwag na akong mag-asawa. Assistant Shen, 2 bata ang tumakbo palabas. Tulungan mo akong hanapin sila. Opo, dalhin sila. Mr. Ho, huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi ba sinabi ko sa'yo kanina? Ang 2 batang iyon ay walang kinalaman sa'yo. Ang isang tulad mo na gumagastos ng pera wala sa pagbebenta ng mga bata upang mabuhay ng marangya. Makakapagsabi ka ba ng totoo? Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Sino ang nagbenta ng mga bata at namuhay ng magara? Itang pasaway na ito ay masyadong nang api kay Yi. Paano kung dalhin niya ang mga bata at tumakas? Buwitre. Sinabi na ni Yi na hindi sa'yo ang mga bata. Anong akala mo na maari mong angkinin ang mga bata? Lola, anong ginagawa mo? Lola, Sino ang lola mo? Hindi kita kilala. Bakit ka nagpapanggap na apo ko? Kung mayroon akong isang apong tulad mo, tibok ng puso ko ay 180. Ano nang ginagawa ni Lola? Sa iyong mga matang daga at ilong na parang bawang, paano mo naman magagawa na maging ama ng mga batang mababait tulad ni Erbao at Sanbao? Kahit na aminin nating na kaya mong maging ama nila, kung hindi ka man lang kilalanin ng mga bata, hindi ba't patunay lang iyon na ganap kang bigo bilang isang ama? Kahit bigo ako, kanina ako ang nakapagligtas sa'yo, okay? Kung hindi dahil sa pera mo, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong magyabang. Kung wala yung maduming pera, hindi man lang kita kikilalanin. Tumahimik ka. Ma'am, tingnan mo, kakakuha lang sa akin ni Daddy. At sinisigawan na niya ako. Hindi ko ginawa, okay? Nakita mo, tumataas na boses mo. si Davao ay 5 taon pa lang. Hindi mo subordinate. Kung mayroon kang sasabihin, hindi ba pwedeng sabihin ng maayos? Davao, maging mabuti ka, nandito ako. Ngayon ka lang nagmalasakit sa bata? Dati pera lang ba ang habol mo? Ikaw na maliit na brat. Si Yi ay hindi pa nakakapagtapos ng kolehiyo at nanganak na siya ng anak mo. Hindi ka lang walang utang na loob, kundi hinuhusgahan mo pa siya ng masama. Ikaw ba ay baliw na? Naiinis na ako? Lola. Pwede bang tumigil ka na sa pagsasalita? Ang lalaking ito ay makitid at masama ang ugali at walang awa. Alam kong mabuti ang intention mo, pero para sa akin, hindi worth it na sakta ng taong katulad niya. Umalis ka na muna. Sige, kailangan kong puntahan at tingnan ang 2 ko pang mahal na apo sa tuhod. Oh, Lin E, ang kapal ng mukha mo, di ba? Hindi sapat sa iyo ang 1 bilyon, di ba? Ngayon pati matatanda, pinupuntirya mo na. Matatanda? Davao, alis na tayo. Nagtataka ako kung nakatakas na ba sina Erbao at Sanbao sa paghabol. Sige, habulin sila. Sanbao, may grupo ng mga lalaking sumusunod sa atin. Huwag kang lumingon. Kilala ko ang pinuno. Siya ang kanang kamay ni Daddy. Si Mommy ay nawalan na ng Davao. Hindi natin. Hayaan silang mahuli tayo muli. Nasaan sila? Wow, madam. narito ako para iligtas ka. Ito ay malinaw na isang kopya ni Zheng Ting. Talagang sila ang mga anak ng pamilya Huo. Ito ang aming tahanan. Kapag bumalik si Mommy, papasalamatan ka namin ng maayos. Erbao,
Sanbaw, bumalik kayo. Ang daming bata. Ang daming bata. Lahat sila ay aking mga nakababatang kapatid. Ako si Sibaw. Ako si Bubaw. Ako si Liubaw. 2, 3, 4, 5, 6. Maaring ito lahat ay aking mga apo sa tuhod. Salamat sa langit. Sobra ang swerte ng pamilya Huo sa isang ito. Mga baby, bumalik na ako. Mommy! Madam, bakit ka nandito? Mommy, nakabalik ka na. Hinabol kami ng masasamang tao. Iniligtas niya kami. Madam, ano ang problema? Ako, hindi naging maswerte. Magang pumanaw ang mga anak ko at suway lang apo ko. Sa edad ko, makita sina Erbaw at Sanbaw, ganyang kagiliw na mga bata, ang puso ko, sobrang nasasaktan. Huwag kang umiyak, madam. Mula ngayon, magiging mga apo sa tuhod mo kami at aalagaan ka namin. Yiyi, bakit marami kang napakaraming bata? Nasaan ang tatay nila? Sa totoo lang, ang mga batang ito ay lahat inampun ko. Ang kaibigan ko, namatay sa aksidente sa sasakyan. Hiniling niya sa akin na alagaan sila. Well, ganon ba? Pasensya na, madam. Nawala ko na si Dabaw. Hindi ko kayang mawala. Ang natitira pang mga bata. Kunin ito at ang DNA sample ni He Jiangting para sa paternity test. Pakiramdam ko ang mga batang ito ay dugo ng pamilya Huo. Ma'am, bakit hindi mo hayaang si Mr. Huo pumunta rito ng direkta? Ang batang yon, lagi niyang sinasabi na walang kwenta si He. Kung mag-aaway sila ni He at takutin ang mga bata, ano ang mangyayari? Kamusta munting amo? Kamusta munting amo? Siya ba ang munting prinsipe ni Mr. Huo? Sino ang babaeng katabi niya? O siya? Wala akong ideya kung paano siya nakapasok sa kumpanya. At nakuha pa niya ang pabor ng munting prinsipe. Marami na akong nakitang babaeng sumusubok lumapit kay Mr. Huo, ngunit ito ang unang beses na may nakita akong sumipsip sa munting prinsipe. Sige anak, nakarating na ako sa aking desk. Huwag kang tumakbo kung saan-saan. Umakyat ka sa itaas at hanapin ang iyong daddy. Huwag mong kalimutan na may munting lalaki kang sumusuporta sa iyo. Kung may mangbuli sa iyo, sabihin mo sa akin. Sige, alam ko, ang munting lalaki natin. Sige na. Matagumpay na nakapasok si Mommy sa Huo Group. Mula ngayon, kapag wala si Mommy, kailangan ninyong dalawa na alagaan si Mommy. Naunawaan ko, kuya. Magiging mabuti kami sa bahay. Bata lang yan. Maari rin akong magkaroon ng isa. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ikaw ay... Anak ni Zhangting, di ba? Hello, inabangan ko ay Liu Qingqing, ang iyong magiting mommy. Nasa pagkakataong ito, dumating ako upang dalhan ang iyong daddy ng chicken soup. Hindi ka ang mommy ko. Ang mommy ko ay si Lin Yi. Ano ang inilagay mo?
Sa chicken soup kanina? Gusto mong saktan ng daddy ko. Namamalikmata ka lang. Ikakasal na ako sa daddy mo. Bakit ko siya sasaktan? Hindi ako namamalikmata. Sasabihin ko kay daddy, Na gusto mo siyang saktan. Ano ba yan? Hintay ko siya barking hayat. Nasirain ang aking plano. Sige, Jengting! Narinig ko na nag-o-overtime ka lately. Nagluto ako ng chicken soup para sa'yo. pinaghirapan mo ito. Nagkataon lang nasa kumpanya rin si Davao. Papapasukin ko siya para kumain din. At para makita mo siya. Hindi na kailangan. Nakita ko siya kanina. Sinabi niya na pupunta siya kay mom. Lynn E. Kaya pala, ni-istorbo niya ako para papasukin ang nanay niya sa trabaho. Ngayon na may oras siya, syempre kasama niya ito. Subukan mo. Jengting, anong problema? Mayat ba? Tulungan kita. Ano ang inilagay mo sa chicken soup na ito? Jengting, naka-engage na tayo. And malapit na tayong magpakasal. Hindi mo pa ako nahahawakan. Gusto ko ring magkaanak tayo. Nilagyan mo ng gamot ang sabaw. Ang kapal ng mukha mo. Alam kong hindi ka komportable ngayon. Huwag kang mahiya. Mahal na mahal kita. Kahit ano ang gusto mong gawin ko, handa ako. Mom, bilis! Nauto si Dad ng masamang babaeng yon. Tara, iligtas natin si Dad. Liu Qingqing. Liu Qingqing. Maniwala ka o hindi, kukansilahin ko ang engagement natin. Jengting, huwag kang matigas ang ulo. Mamaya magmamakaawa ka sa akin. Ano ba? Presidente Hua, may dokumento mula sa Finance Department na kailangan ng iyong lagda. Abala kami ni Presidente Hu ngayon? Walang oras. Bumalik ka pagkatapos ng 1 oras. Hindi iyon pwede. Kailangan ng Finance Department ang dokumentong ito ng madalian. Dapat pirmahan agad. Jengting, hintayin mo ako sandali. Hahanap ako ng doktor para sa'yo. Mom, kamusta si Dad? Tumahimik ka. Huwag mo siyang tawaging ganyan. Nasaan na ba si Kuya? Hindi sumasagot si Mommy sa kanyang telepono. Ang balisa ko. Pumunta ang masamang babaeng yon kay Dad? Tiyak na pupunta siya sa itaas na palapag. Tama, pumunta tayo sa itaas. Hanapin natin ang masamang babae. Sumilip ka. Tapos tanungin mo kung saan niya ikinulong si Kuya. Sige. Ang kapitalistang iyon. Gusto niya akong gamitin bilang panlaban sa lason. Sina Erbaw at Sanbaw ba yon? Walang tao. Baka namamalikmata lang ako. Sa oras na ito, dapat nasa tutorial sila. Humanap tayo ng doktor. Mr. Ho, ang gamot sa'yo ay napigilan na pansamantala. Pero masyadong malakas ang epekto nito, bibigyan kita ng isa pang turok mamaya. Mr. Ho, ano ang gagawin natin kay Miss Liu? Ibalik siya sa pamilya Liu. Sabihin na sa kanya kung may susunod na pagkakataon.
Ang kooperasyon ng Hu at Liu ay kakanselahin agad. Naiintindihan ko. Darating ang masamang tatay takbo. Hoy, kayo na naman. Sabihin niyo kung paano kayo nakapasok. Bakit kayo na naman? Sabihin niyo kung paano kayo nakapasok. Tito, nagkamali kami ng daan. Nagkamali ng daan? Ito ang Hu Group. Hindi parke sa kalsada. Si Lin Ye ba ang nagdala sa inyo? Nasaan siya? Kapag nalaman ni Mommy, Patay kami. Tito, Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Tito, tingnan mo kung sino yon. Sinabi ni Lin Yi na si Dabaw lang. Kaya itong dalawa, talaga bang mga anak ko sila? Tito, sorry. Narinig naming binubuli si Kuya. Kaya pumunta kami. Hindi talaga namin intensyong mag-away at humihingi kami ng tawad. Hayaan mo na lang kaming umalis. Hayaan na kita. Sige, sabihin mo sa akin, ano ang relasyon mo kay Lin Yi? Mommy, talagang nag-aalala ako kay Daddy. Pupuntahan ko siya. Isang sulyap lang, okay? Sige, isang sulyap lang. Arpaw, Sampaw, anong ginagawa ninyo rito? Mommy, Kuya! Kuya, okay ka lang ba? Narinig namin gusto ng masamang babae. Nasaktan ka. Ang kulit! Pumasok ka pa sa Huo Group para manggulo? Paumanhin, Presidente Huo, dadalhin ko na ang mga bata. Tumigil. Hindi mo ba ako papaliwanagan? Ano ang ipapaliwanag? Hindi ba sinabi ko sa iyo nung nakaraan na ang dalawang batang ito ay adopted? Adopted? Tinatawag nila akong tatay? At takot na takot ka? Lin Yi, may hangganan ang pagsisinungaling. Mga anak ko sila. Sino nagsabing nagsisinungaling ako? 5 taong gulang na si Dabaw. Ang dalawang ito ay 4 at kalahati pa lang. Sila ay mga ulila na inampon ko. Ito ang sertipiko ng pag-aampon. Presidente Huo, alam kong mayaman ang pamilya mo at gusto ng maraming anak para magmana ng negosyo. Pero hindi mo pwedeng angkinin ng kahit sino. At saka, ang magkaroon ng triplets sa isang pagbubuntis ay napakaswerte. Baka naman, sobra lang ako sa pag-iisip. Buti na lang gumawa ako ng peking rehistro ng pamilya. Presidente Huo, Miss Lin, Dr. Wang, dumating ka sa tamang oras. Gawin mo ang DNA test sa akin at sa dalawang batang ito. Gawin mo ang DNA test sa akin at sa dalawang batang ito, gaano kabilis lalabas ang resulta ng DNA test? sa kasalukuyang teknolohiya at kagamitan, maaaring lumabas ang resulta sa loob ng 2 oras. Ano? DNA test? Kapag lumabas na ang resulta, ang pagkakakilanlan ng mga bata ay ganap na mailantad. Hindi ko ba naibigay sa iyo ang sertipiko? Bakit kailangan mo pa ng test? Tatay, meron kang anak na lalaki na ako. Hindi ba sapat yun? Hindi mo na ba ako mahal? Dabaw, mahal ka ni tatay syempre. Ito lang ay ayaw ni tatay na may iba pang angkan na naiwan sa labas. Lin Yi, aminin ko na muntik mo akong maloko. Anong inang nagdadala ng kanyang rehistro ng pamilya kapag pumapasok sa trabaho? Dahil tinanong mo tungkol sa pagkakakilanlan ng mga bata noong nakaraan, dinala ko ito ngayon para kumpirmahin mo. Gaano ba ako nakakatakot? Na ikaw at ang mga batang ito
ay umiiwas sa akin na parang ahas at alakdan? Hindi pa ba sapat na nakawin ang aking tunay na anak? Gusto mo bang nakawin ang aking mga adopted na anak? Kung sila ay aking mga anak, sumusunod sa akin, masisiyahan sila sa pinakamagandang buhay. Hindi tulad ng pagsunod sa iyo, tiyak na maghihirap ka. Maaring wala akong ganong kakayahan, pero ibibigay ko sa kanila ang lahat ng pagmamahal ko. Ano naman sa'yo? May fiancé ka na? Gusto mo ba na ang aking anak ay tumawag ng ibang nanay? Tigil? Presidente Huo? Tabo, sasaluhin ng malaking masamang lobo ang mga bata. Pakiramdam ko sobrang init ng katawan mo. Tiyak na hindi pa nawawala ang epekto ng droga. Tulungan kitang magpahinga. Umalis ka sa harapan ko. Presidente Huo, umalis ka sa harapan ko. Kailangan kong malaman ngayon. Kung sila ay aking mga anak. Presidente Huo. Kumukulog, natatakot ako? Bitawan mo ako. Hindi! Bitawan mo ako. Hindi, ayaw ko. Jiang Ting, Ang ulat ng mga bata. Jiang Ting, ang ulat ng mga bata. Lola, bakit kayo nandito? Baka naman, Nagbago na ang isip ng batang iyon? Lola, ano ang sinabi ninyo tungkol sa ulat? May 3 pang bata na hindi tiyak ang pagkakakilanlan. Hindi natin pwedeng malaman ng manugang na babae na lumapit ako sa kanya na may masamang intensyon. Ito ang aking medical report. Sasabihin ko sa iyo, kakakuha ko lang ng trabaho bilang tagalinis sa Huo Group at hiniling ng HR na isumiti ko itong report. Lola, nakalimutan ba ninyo ang sinabi ninyo noong nakaraang pagkakataon? Ngayon nag-a-apply kayo sa Huo Group? Hindi ba't parang pumasok kayo sa pugad ng leon? Kahit na siya ay isang malupit, maganda ang sweldo. Xiaoyi, hindi mo alam, kapag tumatanda ang tao, marami ng sakit at kailangan ng pera sa lahat ng bagay. Nakapunta na ako sa HR. Kilala ko sila. Ako na ang mag-sumate para sa'yo. Kaya ko namang mag-sumite ng mag-isa. Lola, ano ba talaga ang balak ninyo? Kunin mo na ang report na iyan. Ang nasa loob ay isang paternity test. Bakit ang init ng katawan mo? Oy. Aray, bakit ang init ng katawan mo? Kakaset lang ako. Ni Liu Qingqing? Hindi ba yon ang inayos mo para sa akin nung nasa ibang bansa ako? Dr. Wang? Ihatid mo ako sa banyo. Kailangan kong magmadali at kunin ang report? Kung si Jiang Ting, ngayong pwede na akong makasama ang aking mga anak, ano ang kinalaman ni Liu Qingqing dito? Nasaan ang lahat? Wala na silang lahat? Lintik, Linyi! Lahat ng aking maingat na plano ay para sa kanya. Bulag ka ba? Pasensya. Miss Liu, binigyan ako ni Liu Yi nito. Isang ulat ng paternity test tungkol kay Mr. Huo. Kaya, Wasto ang paternity test. Binigyan pa ni Liu Yi si Zheng Ting. Ng 2 anak. Narito ako para mag-ulat kay Mr. Huo tungkol kay Lin Yi. Sino ang hindi nakakaalam? Na ikaw ay engaged kay Mr. Huo. Ang asawa ng magiging CEO ay ikaw lamang. Dahil ito ay isang kalokohan, hindi na kailangang malaman ng iba. Oo. Xiaolo? Anong pabango ang ginamit mo ngayon? Nakakabaliw ito sa akin. ibinigay sa akin ng boyfriend ko. Boyfriend? May boyfriend ka? Hindi ko masabi. Linyi! Sinira mo ang aking mga plano, kaya sisirain kita sa Huo Group.
Pasok. Ano ang utos mo, Mr. Ho? Masama ang pakiramdam ko. Tulungan mo akong uminom ng gamot ko. Pero ang trabaho ko ay... Ang posisyon mo ay executive assistant. Masama na ngayon ang pakiramdam ko. Ang pagwaalaga sa akin ay bahagi ng trabaho mo. Kung hindi dahil sa pagmamakaawa ni Davao sa akin, nabigyan ka ng disenteng trabaho. Dahil sa iyong pag-drop out sa kolehiyo, hindi ka sana nakapasok sa Ho Group. Hindi man lang kalahating hakbang sa pintuan. Pero huminto ako sa pag-aaral para maipanganak ang iyong anak. Kaya sinasabi mo na ikaw ang nagdulot ng miserable kong buhay? Paalalahanan kita. Sino ba ang random na humila ng lalaki sa isang hotel sa kalagitnaan ng gabi at paulit-ulit na nagsasabing hindi? Ho Cheng Ting! Hindi pa gumagaling ang katawan ko at tinutulak mo ako ng ganito. Oras na para uminom ng gamot mo, Mr. Huo. Pakainin mo ako. Si Davao at ang dalawang anak na inampun mo ay nawala na. Saan kaya sila ngayon? Titiisin ko. Buksan mo ang iyong bibig pakiusap, Mr. Huo. Bakit hindi kaya magpadala ang langit ng kidlat? Para tamaan ka at mamatay? Anong klase ng tingin yan? Sinusubukan mo ba akong lasunin? Hindi ako maglalakas loob. Binabati lang kita ng kalusugan at kaligayahan at lahat ng pinakamabuti. Mr. Hu, natagpuan ko ang address ni Miss Lin at ng dalawang bata. Ito ang kasalukuyang address ni Miss Lin. Gayon din sinuri ko ang kanyang record ng pag-aampon. Walang file sa estasyon ng pulis. Peking rehistro ng tahanan. Kaya nagsisinungaling siya sa akin sa lahat ng panahon. Mr. Ho, dinala ko ang kagamitan para sa paternity test. Garantisadong resulta sa loob ng 1 oras. Sige. Harangin agad ang buong kapitbahayan. Hindi natin dapat hayaang si Miss Lin dalhin ang mga bata palayo. Mami, anong problema? Ayos lang si Mami. Eto, Mami. Kayo ang mga kayamanan ni Mami. Hindi hahayaan ni Mami na may sinuman. Kunin kayo. Nakakainis. Sinabi ko sa yung magpalit ka ng bahay para sa akin. Pero tumanggi ka. Tingnan mo. May mga daga dito. Mahal, tiis lang ng kaunti pa. Kapag nakipaghiwalay na ako sa asawa ko, bibilang kita agad ng malaking bahay. Ang pagdala sa anak ko sa ganitong lugar, puno ng iba't ibang uri ng tao, nagpaparumi sa iyong marangal na angkan. Dapat natin kunin ang batang Ginoo at ang batang binibini pabalik. Mami, may kumakatok. Titingnan ni Mami. Lin-Yi, buksan mo ang pinto. Baka naman walang tao sa bahay. Si Miss Lin ba ang naglabas ng binatilyo at dalagita? Sinabihan ko ang security na bantayan ang entrance. Sandali lang. Lumang metro ng kuryente ang gamit dito. Mabilis umikot ang metro na ito. May tao sa loob. Miss Lin, huwag ka nang magtago. Alam naming nasa bahay ka. Mami, sino yan sa labas? Baka hinahabol tayo ng walang kwentang tatay. Miss Lin, peke ang iyong rehistro ng pamilya. Pwede kang magtago pansamantala. Ngunit hindi magpaakadlaan. Lumabas ka at pag-usapan natin ito. Lin-Yi, hindi ako nandito para sisihin ka. Gusto ko lang kunin ang mga bata at bigyan sila ng mas magandang buhay. Buksan mo agad ang pinto. Excuse me, bagong residente ka ba? Kailangan mong punan itong residency certificate.
Ang cute. Iyo ba lahat sila? Sextuplets kami. Sextuplets? Mukhang 5 lang. At yung isa, Kinuha siya ng tatay niya. Hoy, sino ba kayo? Kakatok kayo ng kakatok. Hindi nyo ba alam na may constipation ako? Nasaan ang babae at mga bata sa loob? Anong babae at mga bata? Mali ang tao mo. Kakalipat mo lang? Gaano katagal na? Ano ang gusto mo? Sasabihin ko sa'yo, Ang kaklase ng anak ko ay pulis. Sinusubukan mong alamin tungkol sa dating nakatira, di ba? Bakit hindi mo sinabi? Kakalipat ko lang ngayong araw. Narinig ko ang huling nakatira na masyadong malayo ang biyahe. Kakalipat lang niya. Saan siya lumipat? Paano ko malalaman? Oh. Teka. umalis? Mag-ingat. Mukhang ultrasound report ito ng pagbubuntis. Kay Miss Lin kaya? Jiho, sandali. Dr. Wong. Sinabi ni Mr. Hu na pinaghirapan mo ngayon. At pinapunta ka ng walang saysay? At sinabing ihatid kita. Bakit walang pangalan ng examiner? First People's Hospital. Susuriin ko ang mga record. Kukumpirmahin ko at sasabihin kay Mr. Huo. Salamat sa iyong pagsisikap. Salamat. Uy, Jaehwa. Ano ang mga utos mo? Lumipat ka. Bakit hindi mo ako ipinaalam? Dahil ang dating kapitbahayan ay puno ng masasamang tao, hindi ligtas. Kaya lumipat ako kasama ang mga bata. Sige. Saan ang bagong tahanan? Kailangan kong dalhin si Davao. At bumisita ng madalas, di ba? Mag-isa lang tayo. Hindi ka naman nag-iisip na gawan ako ng masama, di ba? Hindi. Ayaw kong maging kabit? Uy, President Ho. Tiyak na si Miss Lin ay lumilipat dahil may konsensya siya. Ang dalawang bata ay malamang sa'yo. Sa tingin mo hindi ko alam? Ang aking pangunahing prioridad ngayon ay kanselahin ang aking engagement kay Liu Qingqing. Talagang hindi ko papayagan ang ganitong uri ng babae. Na maging madrasta ng aking anak. Intindido. Kung hindi dahil kay Lin Yi, Na nagpakita at nagdulot ng gulo. Maaring nagkaroon na ako ng anak ni Zheng Ting. Hindi ba ito ang kasintahan ni Zheng Ting? Hoy, ikaw. Tinatawag mo ba ako? Oo. Ikaw nga. Marumi ang sapatos ko. Halika at punasan mo. Bakit ka nakatayo dyan? Ang pagsisinang ng sapatos ng hinaharap na ginang presidente ay iyong karangalan. Kung masaya ang ginang at magsasabi ng maganda para sa iyo, baka bigyan ka pa niya ng dagdag sahod. Ang ugali niya ay hindi kasing ganda ni Xiao Yi. Talagang nalilito si Zheng Ting. Aba, Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung gaano kamahal ang sapatos ko? Lola, si Miss Liu ay isang socialite at tagapagmana. Ang pagtrato sa isang mahina at walang depensang matanda ay hindi ba sobra? Si Xiao Yi pa rin ang pinakamahusay na mapapangasawa ng apo. Gusto mo siyang ipagtanggol? Sige, dumihan niya ang sapatos ko. Bayaran mo. Ang sapatos mo ay marumi na at pinapunasan mo sa akin. Matandang bruha? Sumasagot ka ba? Naglakas loob mo akong basain? Hinahanap mo ang kamatayan. Sa tingin ko, ikaw ang naghahanap ng gulo. Tungkol sa pang-aabuso mo kay Davao noon, hindi pa kita sinisingil. Ngayon, ikaw pa ang lumalapit sa akin. Sa susunod, ang ibubuhos ko sa mukha mo ay hindi tubig. Ngunit concentrated sulfuric acid. Inabuso mo ang isang bata?
ano kung ginawa ko? Magpapakasal na ako kay Jengting. Ako ang magiging stepmother ni Davao. Kung paano ko siya didisiplinahin ay depende sa aking mood. Hindi pa ako nakakita ng babaeng walang hiya. Wala kang manners at nagmamadali kang maging stepmother. Ikaw, Naiintindihan ko na. Tiyak na pagod na ang katawan mo at hindi ka na magkakaanak, kaya kailangan mong maliit na abusing mga anak ng iba. Paano mo nagawang sakta ng asawa ng CEO? Tapos ka na. siguradong tapos ka na? Alam mo ba kung gaano kaimportante sa CEO ang asawa niya? Tiyak na sisibakin ka ng CEO. Si Jengting ay laging abala sa trabaho. Hindi na kailangan abalahin siya sa maliit na bagay. Isang babaeng tulad mo na walang pinagmulan, sumasali sa whole group, hindi ba para makakuha ng sugar daddy at umakyat sa social ladder? Sige. Magiging generous ako. Basta umalis ka sa whole group. Mabibigyan kita ng pera. Sino ang tinatawag mong gold digger? Ay meron ng iba. Ang boyfriend niya ay mayaman at gwapo. Siya? Mayaman at gwapo. Hindi ko pa nakita na may lalaking sumundo sa kanya. Baka naman, isang kalbo, maiikli ang paa. Mataba ang tiyan na matanda, nahihiyang ipakita ang muka. Natatakot ako na masyadong gwapo ang boyfriend ko. Kung makita mo siya, masyado kang maiinggit para makalakad. Sobrang gwapo para kumilos. Lin-E, hindi pa kita nakita na mahilig magyabang. Maari akong tumestigo na hindi nagmamayabang si Yi. Dahil ang boyfriend niya ay apo ko. Apo mo? Mayaman at gwapo? Bakit ka pinapayagang maging tagalinis? Nagkukuskus ng mga kubeta? Kung talagang gwapo ang apo mo at mayaman, tawagin mo siya para makita namin. Natatakot ako na ang ibang tao ay hindi maglalakas loob. Ano ang hindi ko gagawin? Natatakot ako kapag dumating siya. Matatakot kayo hanggang mamatay. Pwede bang isang malaking tao? Maghintay ka lang. Uy, Lola. Oras ng trabaho. Kailangang magtrabaho ng boyfriend ko. Masyado siyang abala para makita ka. Sige, Ngayong weekend ang whole group. ay may charity gala. Hahayaan ko kayong mahihirap, makatikim ng karangyaan, at bibigyan ko kayo ng dagdag na imbitasyon. Sabi ko at post, isama mo siya. Ayos ba? Siya. Oh, sige. Maghintay lang hanggang weekend. Hayaan kayong magsaya ng 2 araw pa. Kita tayo sa gala. Umalis ka? Lola, sinira mo ako. Sa napakaikling panahon, saan ako makakahanap ng isang handang maging nobyo? Oh, apo ko. Narito siya. Pero hindi ko siya kilala. Hindi ba magiging problema yon para sa kanya? Nakilala mo na siya dati. Charity gala. Gusto pa niyang suportahan ko siya doon. Hindi ko gusto ang taong yon. Gagawin niya ang lahat para sa pera. Paano ako nagkaroon ng isang manhid na apo? Anyway, kailangan mong pumunta. Sa gala, meron akong isang napakahalagang anunsyo. Pagsisisihan mo kung hindi ka pupunta. Naunawaan ko. Darating ako ng nasa oras. Kapag inanunsyo ko si Xiaoyi at ang 3 bata sa charity gala, hindi mo ba siya kailangang tratuhin ng mabuti? Tatay, bumalik ka na. Tabaw, ang gabi na. Bakit gising ka pa? Tatay, ano ang tingin mo kay Mommy? Ginawa ko ang planong ito para sa iyo. Magdamag. Planong manalo sa puso ni Mommy. Tama iyan. Hindi ko hahayaang maging Mommy ko ang isang masamang babae. Kaya, dapat magsikap si tatay upang makuha ang pagmamahal ni Mommy. Tutulungan ko rin si Mommy na mahulog ang loob kay tatay. Ang bata pa. Sino ang nagturo sa'yo niyan? Matulog ka na? Stinky Daddy, ayoko na sa'yo.
plano na mabawi ang aking asawa. Lumikha ng oras na mag-isa. Bigyan siya ng sapat na pag-aalaga at pagmamahal. Bakit ko ito binabasa? Hindi ako baliw. Hindi naman masakit tingnan. Pagkatapos ng lahat, maaring hindi tungkol sa paghabol kay Lin Yi. Tama ba? Minsan ay magbitaw ng ilang nakakatawang maliit na biro. Panatilihin ang isang aura ng misteryo. Hintayin mo ako ngayong weekend. Sasama ako sa iyo sa bangkete. Ina ka na at pumupunta ka pa rin sa mga lugar na ganito? Akala ko talaga hindi mo gagastusin ang perang yon. Gumising ka. Nakalimutan mo ba na siya ay makikipaglaban para sa custody sa iyo? Matulog ka na. Lin Yi. Simula ngayon, ang custody ng mga bata ay akin. Wala kang karapatang palakihin sila. Mami, mami, mami. Hindi. Baby! Dabaw, dabaw. Huwag kang umalis. Hindi. Ibalik mo sa akin ang mga anak ko. Hindi. Salamat at panaginip lang yon. Dapat kong protektahan ang aking mga anak. Hello? Ang aking anak ay may apurahang bagay sa trabaho, kaya maaaring medyo mahuli siya. Sige, walang problema. Kaya ko nang mag-isa. Dinala mo at ipinanganak ang mga bata ng mag-isa. Pinaghirapan mo. Kumusta ang paghahanda ng regalo? Madam, handa na ang lahat ayon sa iyong utos. Matagal na tayong hindi nagkita. Narinig mo na ba? Ngayon, ang matandang ginang ng pamilyang Huo ay darating din. Tiyak na narito siya para makilala ang kanyang magiging manugang na babae. Tama nga. Si Miss Liu ay may makalangit na disposisyon. Siya ang apple of the eye ni Mr. Huo. Oo, kung si Miss Liu at si Mr. Huo ay may magandang balita, huwag niyo kaming kalimutan. Siyempre, kapag nagpakasal na kami ni Chengting, iimbitahan namin ang lahat sa kumpanya. Sino ito? Ang ganda. Anak na babae ng aling pamilya ito? Kahanga-hanga ang kanyang disposisyon. Hoy! Bakit mag-isa ka lang? Hindi ba sinabi mong dadalhin mo ang iyong mayamang at gwapong nobyo? Busy siya sa trabaho. Darating siya mamaya. Nag-o-overtime sa weekend? Mukhang isa lang siyang mababang manggagawa. Ang nobyo mo ay kailangang mag-overtime. Kaya bakit hindi pumunta ang matandang ginang? Naiintindihan ko,
Walang bagay na mayamang at gwapong apo. Natakot ang matandang ginang, hindi ba? Isang mababang tagalinis ng kalye ay naglalakas loob na maglaro ng daya. Kung hindi dahil sa pagiging tagalinis ni Lola, hindi ka makakaupo sa opisina at magtatrabaho ng payapa. Lahat tayo ay naghahanap buhay. Sino ang mas mahusay kaysa kanino? Kaya bakit hindi mo siya tawagan at hilingin na pumunta siya? Tama ba ang narinig ko sa ganitong mahalagang sandali? Ang kanyang telepono ay naka-off talaga. At sasabihin mong hindi siya tumatakas? Baka naantala lang si Lola sa daan. Lin Yi. Ikaw na babae. Paano mo niloko ang asawa ko? Mahal, kumalma ka. Isway ang pikantang kumpanya. Hindi ka ba nahihiya? Ginawa mo, kaya bakit di ko masabi? Nakita ko siyang tumanggap ng regalo mo. Itong mismong hikaw. Lahat tingnan ninyo. Ang babaeng ito ay walang hiya. Narinig ko nung nasa paaralan pa, siya ay buntis bago ikasal. Nangakit pa siya ng pinuno ng paaralan. Nang mag-leak, pinaalis siya. Yung pagpasok sa Hog Group, Ay tiyak na gumamit ng ilang kahiyahiyang paraan. Umamin ka, ikaw ba ang nag-ayos para sa kanya? Sinta, pasensya na. Inakit niya ako. Alam ko na, isang tulad mo. Ay hindi makakapasok sa Ho Group ng tama. Kaya inakit niya si General Manager Zhao. Walang hiya talaga. Hindi ko kilala si Manager Zhao. Sinisiraan mo ako. Paano ka nga nakapasok ng espesyal? Itong mamahaling hikaw, sino ang nagbigay sa'yo? Naiintindihan ko na. Ma-parent kong kigat sa isang sugar daddy. Narinig ko, sumisiping siya sa marami. Madaling makakuha ng HIV. Pagbati, madam. Sabi ko hindi ko ginawa. Kung hindi ako nagkakamali, ang damit na suot mo ay isang limitadong edisyon ng MIC. Ito ay malamang nagkakahalaga ng daan-daang libo. Pabayaan na si Manager Zhao, kahit si President Chen ay hindi gagastos niyan. Kung wala kang sugar daddy, paano mo kayang bilhin yon? Magpapatingin ako bukas para malaman kung may nakuha akong STD. ang maging kapit ng maraming lalaki, walang iyan. Noong nakaraan, sinamahan niya ang matandang babaeng iyon para magparehistro para sa trabaho. Tos palihim na naglagay ng ulat ng paternity test. Paternity test? Nagpapakatanga ka pa ba? Siyempre, ito ang pagsubok. Para sa iyong kambal at sa mayamang lalaki na iyon. Dumarating na ang mga regalo mula sa whole group. Mulot kay Madam Hu, Zurich Auction House nagkakahalaga ng 500 milyon. Ang Flying Phoenix. Set ng alahas na kuwintas at ikaw. Ipinagkaloob ni Madam Hu, 5 nangungunang villa sa kabisera, 10 mamahaling sasakyan, Mga regalo mula sa matandang ginang Huo, 500 million na cash at 5% na bahagi ng Hu Group. Maligayang pagdating sa handaan, hinaharap na batang ginang. Hindi na kailangang sabihin, ito ay para kay Miss Liu. Pinabati kita, Miss Liu, sa pagkakaroon ng pagsang-ayon ng matandang ginang. Kahit ang matandang ginang ay sobrang mahal si Miss Liu, ipinapakita nito kung gaano kagusto ng CEO si Miss Liu. Tila ang posisyon ng asawa ng CEO ng Ho Group ay akin lamang. Lin Yi. Nakikita mo ba? Ako ang hinaharap na asawa ng CEO ng Ho Group. At ikaw, nakikipagkulitan sa mga lalaki, gumagawa ng isang mayamang nobyo, ay lubos na immoral. Gagamitin ko ngayon ang titulo ng hinaharap na asawa ng CEO upang tanggalin ka. Liu Qingqing, ang hindi ko ginawa, natural hindi ko aaminin. Gusto mo akong tanggalin? Sige. Hayaan si Mr. Huo na sabihin sa akin mismo. Mr. Huo? Ang matandang ginang Huo
ay nagbigay ng napakahalagang mga regalo lahat sa akin. Gusto kitang tanggalin at hindi na kailangan ng pahintulot ni Mr. Ho. Pasensya na, ang mga regalong ito ay hindi para sa iyo. Ano ang sinabi mo? Hello, Miss Lin. Hello, Miss Lin. Ang laki ng kabutihan. Naghirap ka sa mga nakaraang taon. Malapit nang dumating ang matandang ginang at tiyak na lilinisin ang iyong pangalan. Posible bang na si Dabao ang humiling sa matandang ginang na ipadala ang mga ito? Intindihin mo ito? Ako ang kasintahan ni Mr. Huo. Siya, isang babaeng nanganak na, puno ng stretch marks, nararapat na magtago sa madilim na sulok at maging ipis sa buong buhay. Kung mga regalong ito, paano magiging para sa kanya? Liu Qingqing, ang tapang mo. Itong tagalinis. Paano siya biglang naging ibang tao? May background ba talaga siya? Sus, sige. Ang pagsusuot ng magagandang damit ay hindi makapagtago ng kahirapan sa kanyang mga buto. Di ba sinabi nila na may mayaman siyang apo? Bakit hindi siya sumama? Sa napakahalagang piging na ito, tiyak na magkakaroon siya ng engrandeng pagpasok. Engrandeng pagpasok? Oo, dapat engrande ang pagpasok. Hayaan mo siyang makita. Ang di umano'y nobya niya, kung paano siya sumipsip sa mga opisyales ng Huo Group. Liu Qingqing, huwag kang magsalita ng katarantaduhan. Inosente kami ni Manager Zhao. Huwag mong gamitin ang iyong maruming pag-iisip para husgahan ang lahat. Kung hindi ka nang akit ng mga lalaki, kung wala si Presidente Huo, bakit bibigyan ka ng matandang ginang Huo ng napakaraming regalo? Siyempre dahil deserve ni Yi ito. Miss Liu, patuloy mong sinasabi na hinahamak mo ang mga stretch marks ni Yi, ngunit ang mga stretch marks na ito ay sagisag din ng katapangan ng isang babae. Ngayon, mayroon akong isang bagay na napakahalaga na i-anunsyo. Sa ngalan ng Huo Group, inaanunsyo ko sa lahat si Lin Ye, ang tunay na ina ng ating batang amo ng pamilya Huo, at siya rin ang magiging ginang ng pamilya Huo. Anong klaseng biro ito? Wala ka kundi isang hamak na tagalinis. Akala mo ba na ang pagsusuot ng magarbong kasuotan ay karapat-dapat na kumatawan sa Huo Group? Sasabihin ko sa'yo, Sandali lang, parehong darating si Presidente Huo at ang matandang ginang Huo. Iminumungkahi kong umalis ka na rito ngayon kung gusto mong mabuhay. Ako lang ang fiancé ni President Huo. Kung wala ang aking pahintulot, tingnan natin kung maglalakas loob si Ho Shengting na pakasalan ka. Lin Yi, Hinahayaan mo ang matandang babaeng ito manggulo sa piging? Lola, Sinabi ko sa'yo, hanggat nandito ako, walang makakapang-api sa'yo. Siguradong sawa ka na sa buhay. Paano mo nagawang insultuhin si Miss Liu? Ang lakas ng loob mo, Ito ang matandang ginang Huo. ang tunay na lola ni Presidente Huo, ang pinakamalaking shareholder ng Huo Group. Hindi siya kwalipikado. Kung hindi siya, sino? Matandang ginang Huo. Hindi ako naniniwala. Alam na lahat na ang matandang ginang Huo ay nakatira sa ibang bansa, Bonton. Halos walang nakakita sa kanya. Di ba throughout to my Mendocera ito siya? Ngayon ay naglalakas loob ka pang magpanggap na matandang ginang Huo. Ano susunod? Lumipad sa langit. kung siya talaga ang matandang ginang Huo, hindi ba ang aking mga anak? Malalantad? Hindi pa rin ako naniniwala. Ikaw ang matandang ginang Huo? Siguro siya ay isang sinungaling na tinanggap ni Lin Yi. Tama, lahat sila ay mga hired extras, tama? Ginawa nila itong napakamakatotohanan. Muntikan na nila tayong linlangin. Miss Liu, tawagan mo agad ang matandang ginang. Hayaan siyang pumunta at ilantad. Ipagsungaling diretso ng scrap milk fashion. Ang magpanggap na mayaman, kahit mag-imbento kayo ng mas magandang dahilan. Kung ikaw ang matandang ginang, bakit hahayaan ni CEO Ho na ikaw ang maglinis ng banyo? Tama. Hindi rin siya mukhang totoo. Lola,
Kung ikaw ay talagang isang impostor, mangyaring umalis ka na. Ako na ang bahala sa natitira dito para sa'yo. Kung hindi, kapag dumating si CEO Huo, talagang hindi ka na makakaalis. Ikaw nga ang napili kong manugang. Huwag kang mag-alala. Walang mga has na hawakan ako ngayon. Ikaw ba talaga ang matandang ginang Huo? Hindi sinasadya ni Lola na itago ito sa'yo. Natatakot ako na kung malalaman mo ang tunay kong pagkatao, ay tatanggihan mo ako. Hindi mo sisisihin si Lola, di ba? Kung gayon, tungkol sa pagkakaroon ko ng maraming anak, nasabi mo na ba kay CEO Huo? Siyempre hindi. Lahat, huwag kayong magpaloko sa matandang babaeng ito. Hindi siya lola ni CEO Ho. Nakumpirma ko na. Ang matandang ginang Ho ay darating kasama ni CEO Ho sa banquet hall. Walang posibilidad na nandito siya. Alam ko na. Matapos ang lahat ng ito, siya talaga ay isang sinungaling. Gumawa sila ng napakalaking eksena. Kaya na-spam nila na nandito talaga ang matandang ginang. Si Miss Liu ay kasintahan ni CEO Ho. Tiyak na totoo ang sinasabi niya. Yung manok ay manok pa rin. Kahit kumuha ka pa ng maraming artista, Hindi ito magiging isang phoenix. Mga tanga. Kakadaan ko lang sa kindergarten para sunduin ang dalawang bata. Si Huo Shangting ay darating dito sandali na lang. Matigas pa rin ang ulo. Naispa mo na ba kung ano ang mangyayari? Kapag dumating si Zheng Ting, Kung sinabi ni Lola na siya ang dating ginang Huo, siya iyon, naniniwala ako sa kanya. sige, patuloy mong dayain ang sarili mo. Hindi na kita matiis. Mga gwardiya, palayasin sila? Paano mo nagawang magpanggap bilang dating ginang Huo? Siguradong sawa ka na sa buhay. Sino ang naglakas loob na magpanggap bilang dating ginang Huo? Manager Ma, Dumating ka sa tamang oras. siya iyon. Darating si Presidente Ho anumang oras, palayasin sila agad. O kung magalit si Presidente Ho, lahat ng tao rito, walang magandang araw. Tama si Miss Liu. Paano mo nagawang magpanggap bilang dating ginang Huo? Ilang buhay ba ang mayroon ka? Ilang buhay ba sa tingin mo meron ako? Manager. Nagtatrabaho ako para kay Miss Liu. Bakit mo ako sinasaktan? Bulag ka ba? Ito ang dating ginang Huo. Manager Ma, dilat mo ng mabuti ang iyong mga mata, si Lola at Zheng Ting ay papunta na rito. Nakita ko mula sa malayo ang silweta ng dating ginang Huo. Ito ang dating ginang Huo. Miss Liu, bilang fiancé ni Presidente Huo, hindi mo man lang kilala ang dating ginang Huo. Siya nga ang dating ginang Huo. Tapos na ako. Nakasakit ako. Sa pinakamalaking shareholder ng Huo Group. Lola, Kanina lang, hindi kita nakilala bilang Lola ni Presidente Huo. Nagbibiro lang ako sa iyo. Ako ang napiling fiancé ni Zheng Ting. Magkakapamilya tayo. Sino ang kamag-anak mo? Sina Yi at ako ang magkakapamilya. Kahit ikaw pa ang Lola ni Presidente Huo, hindi mo kami mapaghihiwalay ni Zheng Ting. Malapit na tayong ikasal. Sino ang nagsabing ikakasal ako? Zheng Ting, nandito ka na sa wakas. May hindi pagkakaintindihan kami ni Lola. Hindi ko sinasadya. Lola. Nahuli ka? Ang apo na ipinakilala ko sa'yo, mayaman at gwapo, nakakagulat. Nakamamangha? Kung alam ko lang na ang apo mo ay si President Huo, Hindi na sana ako dumating ngayong gabi. Lola, alam kong mali ako. Humihingi ako ng tawad. Kung gayon, lumuhod ka. Zheng Ting, hoy, wag mo siyang tawagin ng napakalapit. Wala na kayong relasyon ni Itay. Magaling, Dabaw. Dapat mong i-break ang engagement sa kanya. Nakakainis siya sa lahat ng paraan. Hindi man lang siya makakapantay kay Yi. Kahit isang hibla ng buhok. Lola sa tuhod? Ang ibig kong sabihin, si Itay ay nag-cancel na ng engagement sa kanya. Liu Qingqing, Nililinaw ko sa iyo dati, tapos na ang engagement. Sineryoso mo ba ang mga salita ko? Parang hangin lang? Kanselahin ang engagement. Totoo ang sinabi ng binata. Zheng Ting, na may maraming tao dito, bigyan mo ako ng konting hiya. Ang ating mga bagay. Maikibot na nating pag-usapan ito ng pribado. Ngayon gusto mong mag-save ng muka? Sana punta ang mapagmataas na saloobin na mayroon ka sa akin at kay Xiaoyi. Kanina, Lola, ako, Xiaoyi. Sabihin mo kay Zheng Ting
kung ano ang ginawa sa akin ng babaeng ito. Siya ay sumisipsip sa mayayaman at nangaapi sa mahihirap, nangaapi sa iyo dahil walang panlaban, sinasamantala ang mahihina, at kumikilos na parang malupit sa kumpanya. Higit sa lahat, siya ay may dalawang mukha at inaapi pa niya ang mga bata. Kung ang ganitong tao ay magiging madrasta ni Davao, talagang hindi ako mapapanatag. Hindi ko ginawa, Jengting. Nagkakalat siya ng kasinungalingan. Huwag kang maniwala sa kanya. Liu Qingqing, binigyan kita ng pagkakataon, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Ngayon sa harap ng lahat, ako, Hu Chinting, formal na kinakansela ang aking pakikipagkasundo kay Liu Qingqing ng pamilya Liu. Mula na hayon, magkahiwalay na ang ating landas at wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ayaw kong kanselahin ang kasunduan? Jengting, hindi mo ba gusto ang mga bata? Kaya ko ring manganak para sa'yo. ang pamilya namin ay mayroon ng 3 kayamanan. Sino bang may pakialam kung manganak ka? 3? 3. Ang dami? Ngayon, ang aming Who Group ay nagdaraos ng charity gala. Ako itong matandang babae ay tinatanggap ang presensya ng lahat. Dito, mayroon akong magandang balita na i-anunsyo sa lahat. Si Lin Yi ay malaking ambag sa pamilya Ho. Binigyan niya ng 3 anak ang pamilya Ho. Siya ang pinakamabuti kong manugang na babae. Lola, hindi ka maaaring magsalita ng walang katotohanan tungkol dito. Sa aking kamay, ang ulat ng paternity test ng kambal ni Lin Yi at ni Huo Shengting. Tulad ng inaasahan ko. Mahusay. Lingy! Ay! Lola, kailan niya palihim na ginawa ang test? Hindi sinasadya ni Lola na itago ito sa'yo. Wala lang akong nahanap na tamang pagkakataon para sabihin sa iyo. Huwag kang magalit kay Lola, okay? Si Lola ay laging nangangarap na magkaroon ng mga apo sa tuhod. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Saan mo kami dadalhin? Erbaw, Sanbaw, pakawalan. Madam? Narito na ang binata at dalaga. Mommy! Naku! Ngayon talaga, 3 bata. Lahat ay hindi na mapapanatili. Hindi ko alam kung nagsiyasat ba si Lola ang natitirang 3 bata. Gusto mo ba tulad ni Davao? Tawagin akong tatay? Tatay, Mula ngayon, walang magsasabi na ako'y isang batang walang ama. Tatay? Kasalanan ni tatay. Wala lang ngayon si tatay. Gagawin kang pinakamasayang munting prinsipe o prinsesa sa buong mundo. Si Miss Lin ay talagang bata at mahusay. Lihim siyang nagkaroon ng 3 anak kay Jiho. Binabati kita, Pangulong Ho. Binabati kita, Ginang. Binabati ang munting master at munting miss sa pagbabalik sa pamilya. Tara na. Hoy, Manager Zhao, huwag kang umalis. Ano ang tawag mo sa akin kanina? At tinawag mo si Xiaoyi na munting... Ginang, maawa ka. Miss Lin, maawa ka. Kami ay walang sala. Hindi ako sumasang-ayon sa reputasyon ni Manager Zhao. Bukod sa paninirang puri sa akin, hinaras din niya ang ibang babaeng empleyado. Ang pagpapanatili ng ganong tao sa kumpanya ay nagdadala lamang ng kahihiyan dito. Kahihiyan. Abisuhan ng lahat. Sibakin siya agad. Nasibak. Lahat ng kaakibat ng Huo Group ay bawal siyang kunin magpakailanman. Hindi kunin. Liu Qingqing. Pinilit ako ni Liu Xingqing. Nasiraan si Miss Lin. Inosente ako. Ako'y pinagbintangan. Isasali si Lin Yi dito? Ano ang kinalaman ko dyan? Miss Liu, hindi mo may kakilaian. Sinabi mo na si Miss Lin ay hadlang sa iyo at hiniling mong paalisin siya. O kaya ipapasibakin mo ang asawa ko. Kung hindi mo kami pinagbantaan. Kahit na meron tayong 100 beses na lakas ng loob,
Hindi tayo maglalakas loob na magdulot ng gulo sa grupo. Hindi iyan totoo. Bakit mo ako sinisiraan? Lin E, Anong benepisyo ang ibinigay niya sa iyo? Jengting, kailangan mong paniwalaan ako. Mula ngayon, Ang kooperasyon sa pagitan ng Huo Group at ng pamilya Lin ay tinatapos na. Gawin mo ang gusto mo mula ngayon. Dalhin mo siya. anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! bitawan mo. Paumanhin sa pagkakagulo. Opisyal na nagsisimula ang partido ngayon. Ang unang sayaw ng gabi, iiwan ko sa iyo at kay Xiaoyi. Pakiusap. Paumanhin, ang aking kasintahan ay medyo mahiyain. Kasintahan? Lihim mong ipinanganak ang 3 anak ko. Medyo may kakayahan ha. Mahilig sa mga bata ang lola ko. Isasama ko silang 3. Hindi. Dabao, Erbao, Sanbao. Iba-iba ang interest ng bawat isa. Unang beses kang maging ama, kaya hindi ako mapalagay na iwan silang lahat sa'yo. Lumang patakaran, 1 bilyon bawat bata. Anong tingin mo sa akin? Masaya ka ba sa club kagabi, ha? Isang inang nagpa-party sa club, may tuturing ba siyang mabuting ina? Club? Anong sinasabi mo? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Meron akong mga record. Hindi ko lang naisip na habang sinasabi mong hindi mo kayang iwan ang mga bata, ikaw ay ganap na nabigo, natuparin ang iyong tungkulin bilang isang ina. Ang nawagpapalagan sa mga bata sa'yo ay lubos na sisira sa kanila. Gusto ng mga bata? Tatay, talaga bang sobrang makasarili ako? Pwede kong hayaan ang mga bata na sumama sa iyo. Pero kung gusto nilang bumalik, hindi mo sila mapipigilan. Sige. Bitawan mo ako. Lin E. Dapat ako si Ging Huo. Bakit? Sana may importante kang sasabihin. Miss, tungkol sa ipinahanap mo sa akin. Kung paano niligawan ni Lin Yi si Mr. Huo. May natagpuan akong kawili-wili. Ano? Maaari rin siyang tumugtog ng tambol at gong na nagpatawa ng malakas sa manager. At paulit-ulit niyang sinasabi na pagdesisyonan ka naming tanggapin. Kung hindi lang sana, siya ganito ka materialistiko. Xiaoyi, mula nung unang beses kitang makita, Naramdaman kong para kang kamukha ng isa naming kamag-anak. Anong kamag-anak? Ang magiging asawa ng apo ko. Ang pilyong apo ko, tahimik mula pagkabata at hindi marunong magsalita para mapasaya ang babae. Kung maglakas loob siyang mang-api sa'yo, sabihin mo lang kay Lola at pagsasabihan ko siya. Hindi pa ako... Nagsabi ng ganyan dati. Gabi na. Uuwi na ako. Gabing-gabi na. Bakit hindi ka na lang dito? Marami naman kaming silid. Hindi na, salamat. Lola, magpahinga ka na muna. Ako na maghahatid sa kanya. Hindi ba yan masyadong abala? Tara na. Paalam, Lola. Teka, Erbao at Sanbao, bukas dumiretso na kayo. Mula sa bahay ng Huo papuntang eskwela. Sasamahan kita paakyat para bukhun ang gamit o bag. Hindi na kailangan.
Masyadong magulo ang bahay ko. Ako na lang ang kukuha. Babalik ako agad. Ano ang gusto mo, President Huo? May mga CCTV sa ating lugar? Huwag kang gagawa ng kahit ano. Mukhang natatakot ka. Sasamahan kita paakyat. May tinago ka bang sa bahay mo? Huwag mong sabihing, may lalaki kang tinatago dyan? Nagkasala ba ako sa'yo? Bakit mo ako tinitingnan? Ng kakaiba? Alam na alam mo ang ginawa mo. Hindi ko alam. President Huo, kung galit na galit ka sa akin, hindi mo na kailangang ihatid ako sa bahay. Tuwing gabi nagiinuman ka, pero kunwari ka pang banal, parang wala kang ginagawang masama. Eh ano naman kung mayaman ka? Ang ibig bang sabihin ng pagiging mayaman ay kaya mong hamakin ang mga tao? Kung baruto sila Davao, Erbao at Sanbao sa kanya, babaliin ko ang mga binti nila. Mga anak, kumain na kayo ng almusal. Mommy? Ang mga kuya at ate ba? Titira na sa bahay ni Daddy simula ngayon? Lumabas na ang resulta ng DNA test? Hindi ko na ito maitatago. Hindi ko alam kung maayos ba sila. Umiyak ba sila kaninang umaga? Mommy, huwag kang malungkot. Pakiusap, huwag kang umiyak. Dati nilang sinasabi na gusto nila ang luto ko. Mukhang wala ng pagkakataon ngayon. Wow! Kainin mo na. Dati akong naghahatid sa'yo sa paaralan. Ngayon ay pumunta na sila sa pamilya Huo. Hindi ko alam kung nagtantrum sila at tumangging pumunta sa paaralan. Wah! Si Daddy ay maghahatid sa'yo sa paaralan, okay? Ang astig ni Daddy. Ang astig ng kotse na ito, pagdating sa kindergarten, inggit na inggit ang mga kaklase ko. Siyempre. Sinabi ko na ibibigay ko sa mga bata ang lahat ng pagmamahal ko. Nag-aalala lang ako sa kanila. Pero mukhang wala namang dapat alalahanin. Itong mga malilikot na bata. Talagang nasayang ang pagpapalaki ko sa kanila. Naku! Mawawala ang attendance record ko ngayong buwan. Presidente Huo? Tuloy po kayo. Salamat, Presidente Huo. Nag-empake ako ng nagmamadali kahapon. Ito ang mga diary ni na Erbao at Sanbao. Pakibigay sa kanila. Nakita mo na ang mga litrato, di ba? Kahit hindi ikaw ang nanay ng bata, maayos naman ang buhay niya sa pamilya Huo. Nakita ko na. Ang saya ng mayayaman. Talagang hindi mo akalain. Ang bigat ng eyebags mo. Baka hindi ka natulog kagabi. Totoo yan. Ibinigay mo sa akin ng bata, tapos pagkatapos ng trabaho pumupunta ka sa bar, at kinabukasan ay may trabaho ka pa. Kahit nakatawang bakal, hindi yan makakakayanan. Bakit mo na naman binabanggit ang nightclub? Ito ang tinatawag na smoky makeup. Agad, kanselahin ang card na ibinigay ko kay Lin Yie. Ayaw ko nang makita ang mga text na ito ng gastos. Opo, Mr. Huo.
Iniisip ko lang kung sasabihin ko sa'yo na may 3 pang bata. Mabuti na lang hindi ko sinabi. Baliw talaga siya. Ngayon, si Mommy ay uuwi na naman ng gabing-gabi. Siya ay nagtatrabaho ng 3 part-time jobs para bilan tayo ng masarap na karne. Sana'y may mahulog, isang mayamang tatay. Sustentuhan niya si Mommy at alagaan din kami. Natupad ang pangarap ko. Palihim na itinuro ni Mommy ang pinakamayamang lalaki at tinawag itong gago. Baka siya ang tatay natin? Hindi lang naman late umuwi si Mommy ngayon. Nasaktan pa siya. Sinuri ng bunso ang surveillance. May nakitang isang malaking pervert. Sinasamantala si Mommy. Galit, sobrang galit. Pagkatapos naming magkakapatid, nagkaisa. Pupunta si Kuya para maghanap ng mayamang tatay. Para hindi na maghirap si Mommy. Bunso? Si Sanbao ang pinakabata, di ba? Sobrang kuripot ni Daddy. Isinama niya si Kuya para kilalanin ng angkan. Pero hindi man lang nagbigay ng sustento kay Mommy. Buti na lang lagi kaming tinutulungan ng kuya. Kung hindi, tiyak na nasa lansangan kami. Ang pinakamalaking pangarap ko Ay nabalang araw may mag-transfer ng 5 million sa account ko. Ang account number ay... Hello, Mr. Huo. Sabihin kay Lin Yi na pumunta sa opisina ko agad. Binigyan kita ng 1 billion at sinisiraan mo pa ako sa harap ng mga bata? Nakakakita ba ako ng multo? Sino ang nag-transfer ng ganyang kalaking pera sa akin? Gusto kang makita ni Mr. Huo sa taas. Ngayon, malapit nang umuwi ang mga bata sa kindergarten. Kailangan ko sunduin ng maaga sina Sibao, Wubao, and Liubao. Hindi ka ba available? Oh, available ako. Tara na. May iba pa bang nakababatang kapatid si Sanbao? Mr. Huo, ano ang sinasabi mo? Ang panganganak kina Davao, Erbao at Sanbao ay halos pumatay na sa akin. Paano magkakaroon ng ibang kapatid? Eh yung 1 billion na sustento na ibinigay ko sa'yo? Bakit sa diary ni Sanbao? Sinasabing minamaltrato kita? Diary? Anong diary? Magkunwari ka pa? Hindi mo ba ako binigyan ng diary? Naglakas loob ka bang sumilip sa diary ng mga bata? Yun ay pribado nila. Binigyan mo ako ng diary ng sadya. Para lang basahin ko. Tinuruan mo pa ang mga bata na siraan ako. Sabihin mo sa akin ng tapat? 1 bilyon na sustento. Hindi pa ba sapat yun? Sa totoo lang, nawala ko ang bank card. Oy, Ano, nasundo na ang mga bata. nawawala ang lola? Anong nangyari kay lola? Sinabi ng katulong sa akin, pumunta si lola para sunduin ang mga bata sa kindergarten. At pagkatapos nawala siya. Paano na lang maraming tao? Ay basta na lang naglaho? Davao, Erbao, Sanbao. Sagutin ninyo ang telepono. Wala ring silbi. Tumawag lang ako kay lola. Siya at ang 3 bata, lahat ay naka-off ang telepono. Sibao, Wubao, Liubao ay nasa kindergarten din. Baka may alam sila. Oy, baby. Sumagot ka na sa wakas. Ano? Kidnap? Ano ang gagawin natin? Nakidnap ang mga bata? Paano mo nalaman na nakidnap sila? Tumawag lang ako sa kanila at lahat ng telepono nila ay naka-off. Sino ang nagsabi sa iyo? Yun ba ang punto? Ang punto ay nakidnap ang mga bata. Patuloy ka sa pagsigaw. Si Lola ang nagkidnap sa inyo. Tingnan ninyo. Yan ang daddy ninyo. Wow, Daddy! Wow, Daddy! Ang gwapo, Daddy! Lola, ano ito? Lin Yi, ipaliwanag mo sa akin ito. Ito at yon. Ang 3 pa
Sa totoo lang, CEO Hu, magandang balita. Mayroon ka palang higit sa 3 anak. Sa mga kahon ng paglipat ni Miss Lynn, isang 6 na taong gulang, na ulat ng pagbubuntis ay nahulog. Sinuri ko ang mga file at nalaman ko. Si Miss Lynn noong panahong iyon ay buntis ng 6 na sanggol. Bukod dito, Hindi niya binawasan ng bilang. 6 na sanggol? oo, ayon sa mga talaan ng kapanganakan, Si Miss Lynn ay ligtas na. nagsilang ng 6 na anak. Bakit ka nagkakagulo? 6 na bata lang naman. Lola, alam mo na pala mula pa noon. Ano pa ba? Nalinlang ang lahat katulad mo. Lynn E. CEO Hua, maaari kong ipaliwanag? Ipaliwanag. Ipaliwanag mo kung ano? Ipaliwanag mo kung paano mo itinago ang 6 kong anak na nagsinungaling na isa lang? Malinaw kong ibinigay sa iyo ang 3. Yung 2 pa, inamin ko lang, dahil nagkita tayo. Sa lahat ng mga taong ito, nakokonsensya ako kay Davao. Alam kong hindi ako naging isang responsableng ama. Hindi ko inaasahan na itatago mo ang ibang mga anak. Ano ba talaga ang balak mo? Maaari kong aminin na ang 6 na anak ay iyo. Pero hindi ko sinadyang itago ito. Hindi sinasadya? Kaya sinadya mo. Sa kabutihang palad, si Dr. Wang natuklasan ang test report sa tamang panahon. Kung hindi, itatago mo sana ito. Hanggang kailan? Kaya pala hindi ka nangahas na papasukin ako. Kaya pala lumipat ka. Kaya, iiwan mo ang 3 anak sa bahay tuwing gabi at pumupunta ka sa club? Ano? Iiwan ang mga anak para sa club? Hindi ba iyan ang totoo? Walang lagnat. Akala ko nababaliw ka na. Itinago ko sila para lang sa custody. Sa pagkatapos ng lahat, ang pagpapalaki sa kanila ng maraming taon ay talagang mahirap. Hindi pwedeng kapag nagpakita ka, wala na akong makukuha. Alam kong nagpakahirap ka sa lahat ng mga taong ito. Pero ano, ang magagawa ko? 1 pang bilyon? Ayaw ko ng pera. Gusto ko lang makasama sila. Oh, Hindi ba tayo pwedeng magkasama lahat? Lola! anyway, kinansela na ni Jingting ang engagement sa pamilya Liu. Ipinapahayag ko na mula ngayon, ikaw na ang batang may bahay ng pamilya Ho. Maaari ko bang subukan na magtiwala sa kanya? Tatay, Xiaoyi, ito ang pulseras na pamana ng pamilya Ho para sa manugang. Xiaoyi, ikaw na ang aking napili. Mula ngayon, sina Zhengting at ang 6 na anak ay ipinagkakatiwala sa iyo. Lola, napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo. Ikaw ang nopya ni Zhengting. Sa iyo ang pulseras na ito. Sanbao, tatanungin kita, binasa ba ni tatay ang diary mo? Naalala ko, nung mga panahong iyon, binigyan ko ang mommy mo ng malaking halaga ng sustento. Bakit kayo ay nabubuhay pa ng napakahirap? Mali ba ang alaala mo, tatay? Nagkamali ako? Palaging nililibre kami ni Mommy ng masarap na pagkain tuwing kumikita siya ng pera. Pero pagkatapos mong kunin si Kuya, hindi na kami dinala ni Mommy kahit minsan. Posible kaya na ayaw gumastos ni Mommy?
Uy, Assistant Shen, pakitingnan ang card na ibinigay ko kay Lin Yi. Kung ito ay nanakaw na, posible kaya, Na mali talaga ang pagkakaintindi ko? sige maglaro na kayo. Lola, ngayon alam na ng lahat, may 3 akong anak. Gusto kong makahanap ng magandang pagkakataon. Upang ipahayag ang 3 pa, sabay-sabay, para iwas gulo sa huli. Ganyan ang tamang ugali. Ayaw kang tanggapin ng bata. Dahil lang naging masama ka kay Xiaoyi. Sa panahong ito, kayo dalawa, dapat magbonding ng mabuti. Huwag hayaang isipin ng mga bata na ang kanilang daddy at mommy ay hindi nagmamahalan. Naunawaan ko, Lola. Maglalaro kami. Bakit ikaw ang nasisiyahan? Habang ako'y pinabayaan? At wala nang natira sa akin? Galaw na! Linye, Gusto kong malaman mo. Na ang pagnanakaw ng asawa ng iba ay may kapalit. Darating ako para hulihin ka. Hindi ko inaasahan na kahit mukha siyang matapang, siya ay napakabait sa mga bata. Hoy! 6 na sanggol. Ang fertile mo. Ngunit iniisip ko, Ilan ang makakaligtas? Ano ang sinasabi mo? Ano ang ginawa mo sa mga bata? Ang mga ipagkimbot sa hindi sa iyo, ay magdadala sa iyo sa impyerno. Hello? 6 na bata? May nangyari ba sa kanila? Hello? Ang subscriber na iyong tinawagan Ay pansamantalang hindi magamit. May nangyari sa mga bata. Anong nangyari? Huwag magpanik. Dahan-dahan lang. May tumawag lang na may banta. Tila ang mga bata ang kanilang target. Gusto ba nila ng pera? May kalaban ka ba sa negosyo? Kung hindi, itago natin ang pagkakakilanlan ng mga bata. Kahit sa akin, sila ay magiging ligtas. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko ang ating mga anak. Doctor, kumusta ang sugat niya? Sa kabutihang palad, hindi malalim ang sugat at hindi tumama sa mahahalagang bahagi. Bukod dito, sa iyo ang kanyang asawa na nag-aalaga sa kanya ng husto ay maaari na siyang lumabas ng ospital. Samahan mo ako para asikasuhin ang discharge. President Hua, si Liu Qingqing ay naaresto na. Bukod pa rito, ang credit card na ibinigay mo kay Miss Lin ay hindi niya kailanman ginamit. Ang kanyang pinsan, si Lin Wanru ang nagnakaw at gumamit nito. Maliwanag. Iiwan ko ito sa iyo. Oh. Payo ng doktor, Kailangan mong magpahinga ng ilang araw pa at gagaling ka. Mommy, Daddy! Daddy, kailangan mong gumaling agad. Hinihintay pa kitang makipaglaro ng soccer sa akin. Daddy, sabi mo dadalhin mo ako para kumain ng lahat ng masasarap na pagkain sa mundo. Dahil para kay kuya, isinapanganib mo ang iyong buhay at tubili kitang tatawaging daddy. Salamat sa langit sa pagbibigay sa akin ng 6 na anak. Pito talaga ito. Si Yi ay aming pamilyang malaking kayamanan. Tama si Lola. Binigo kita nun. Handang-handa akong magbawi sa natitira kong buhay. Gusto mo bang bigyan ako ng pagkakataon
naalagaan ka at ang mga bata? Wow! Ona. Jiang Ting, alam kong nagkamali ako sa'yo. Nagpatawag ako ng abogado para hatiin ang ari-arian kagabi at nagpasya kong ilipat ang kalahati ng aking mga ari-arian sa'yo at sa mga bata bilang kabayaran. Oo na lang. Pagkatapos ng kasal, araw-araw mo siyang uutusan. Ipapunta mo siya sa silangan. Hindi siya mangahas pumunta sa kanluran. Tingnan mo kung siya ay mangahas na pagdudahan ng iyong pagkatao muli. Lahat ba ito ay para sa akin? Yee. Seryoso ako? Hayaan mong bigyan kita at ang mga bata ng isang mainit na tahanan. Okay? Bilisan mo at isuot yan para sa akin.